mga mag-aaral. Ako nga pala si Binibining Marijan Altares, ang maghahatid o magbibigay ng bagong kalaman sa inyo. Pero bago ako magsimula, nais ko lamang magtanong sa inyo. Ano ang unang inyong ginagawa kapag may gusto kayong iparating o sabihin sa ibang tao? Tama! Tayo ay nagsasalita o gumagamit ng wika. Ngayon, isipin ninyo, gumagamit lang ba tayo ng wika upang magsalita? Hindi lamang pagsasalita ang gamit ng wika. Marami itong tungkulin sa ating pang-araw-araw na buhay. At iyan ang ating tatalakayin ngayong araw, ang iba't ibang gamit o teorya ng wika. Sa loob ng ating talakayan, inaasahan kong mauunawaan ninyo ang iba't ibang gamit ng wika at maiugnay ninyo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Alamin na natin kung ano nga ba ang teorya ng wika. Una, instrumental. Ang instrumental ay ginagamit natin upang matugunan ang ating pangangailangan. Halimbawa nito ay ang simpleng paghingi natin sa ating mga magulang. Pahingi po ng pera, mama. Pahingi po ng tubig, mama. Yan ang mga halimbawa ng instrumental. Naunawaan niyo na ba ang instrumental, mga mag-aaral? Magaling! Ngayon, tungo naman tayo sa pangalawang teorya ng wika. Regulatoryo. Ang regulatoryo ay ginagamit natin upang magbigay ng utos, babala, o panuto. Halimbawa nito ay ang pagsabi ng ating guro na huwag mag-ingay habang siya ay nagtuturo o tumahimik muna. Tunin nitong kontrolin o gabayan ang kilos ng tao. Yan ang mga halimbawa ng regulatoryo. Tungo naman tayo sa pangatlong teorya, interactional. Ang interactional ay ginagamit natin upang makipagkapwa-tao. Halimbawa nito ay ang simpleng pakikipagkumustahan, ipagkaibigan. Dito nabubuo ang magandang relasyon ng ibang tao. Naunawaan niyo na ba ang interactional? Magaling! Ngayon, tungo naman tayo sa pang-apat ng teorya, personal. Ito ay ginagamit natin upang maipahayag natin ang ating saloobin, ang ating damdamin, o ang ating opinyon. Halimbawa, masaya ako. Para sa akin, mahalaga ang edukasyon. Naunawaan niyo na ba, mga bata? Magaling! Ngayon, tungo naman tayo sa panglimang teorya ng wika, heuristiko. Ito ay ginagamit natin upang maghanap ng bagong impormasyon o kaalaman. Halimbawa, bakit bilog ang mundo? Paano nabubuo ang ulan? Ito ay kadalasang gumagamit ng mga tanong. Naunawaan niyo na ba, mga bata? Magaling! Ngayon tungo naman tayo sa pang-anim na teorya, imahinatibo. Ito ay ginagamit sa paglikha ng kwento, tula, kanta, at imahinasyon. Halimbawa, paggawa ng tula, pagkukwento. Dito lumalabas ang pagiging malikhain ng isang tao. Naunawaan niyo na ba, mga bata? Magaling! Ngayon, tungo naman tayo sa huling teorya ng wika, representational. Ito ay ginagamit natin upang magbigay ng impormasyon o kaalaman. Halimbawa, pagbabalita, pag-uulat, pagbibigay impormasyon. Layunin nitong makapagbigay ng tamang impormasyon. Naunawaan niyo na ba, mga bata? Magaling! Sa makatuwid, ang wika ay mahalagang bahagi ng ating buhay dahil ginagamit ito sa iba't ibang paraan. Maaari ito nating gamitin sa paghingi ng pangangailangan, pagbigay ng utos, pakikipagkapwa, pagpapahayag ng damdamin, paghahanap ng impormasyon, at paglikha ng imahinasyon. Muli, ako si Binibining Marijan Altares. Salamat sa pakikinig! Bye-bye!